Pagkatapos ng anihan ng sibuyas, nagsasaid kami o nagsasagraw kung tawagin. Libre nga namin to na nakukuha at sa dami nga yung iba dito ay pwede ng pang-imbak. Ngayong buwan nga ng Marso, Abril ay panahon na naman nga ng anihan dito sa amin. At yung iba nga, February pa lang ay nakapag-harvest na sila kasi nga panay-panay na naman ng ulan dito sa amin. Kapag ka panay-panay na kasi ang pag-ulan, mas mabilis na nabubulok ang sibuyas. At syempre, hindi nahihintayin pa na masira to kasi nakakatakot ang sibuyas kapag ka nabulok ang laki-laki ng puhunan sa pagtanim nito. At gaya nga rin ng sabi ko ulit sa inyo kanina, panahon na naman ng sibuyas dito sa amin. At kapag ka ganito nga ang anihan na, marami dito sa amin ang nakakakuha ng sibuyas na libre na hindi na kailangan pang magbili. Nakakalibre kami ng sibuyas kasi pagkatapos nilang mag-ani, nagsasagraw kami kung tawagin. Ang ibig sabihin nga ay nagsasaid ng mga tira-tira. Hindi naman kasi talaga lahat na nakatanim na sibuyas ay binubunot nila. Kasi yung iba dyan, iniiwan nila katulad ng mga maliliit. Pero yung iba talaga ay nakakaligtaan nila kaya meron kaming nakukuha ng mga malalaki. Tapos meron din kaming mga nakukuha dyan na mga malalaki na mahirap makita kasi nga nakalubog siya sa lupa. Tapos eto palang pinagsasagrawan namin na to ngayon ay napag-anihan na noong nakaraang araw pa. At sabi nga nila ay nasagrawan na daw to pero madami pa rin kami nakukuha kahit na pangalawa na kami sa magasagraw. Ang hindi ko nga lang kinukuha dyan ay yung mga kipis na maliliit. Pero yung mga maliliit na medyo pabilog na rin ang itsura, kinukuha ko na. Kasi kapag kainimbak yun ay lalaki pa. Mga bandang 2:00 pala to ng hapon na nagsagraw kami at nakakatuwa kasi makulimlimang panahon, hindi mainit. Kasama ko nga rin pala ngayon dito yung kaibigan ko at siya nga rin nagsabi sa akin na meron nga siyang alam na pagsasagrawan. At syempre, sumama na ako. Kasi syempre, libre to, walang bayad. Ganito nga kaagad karami lahat yung mga nakuha namin. Sa loob nga lang yan ng 1 oras na nagsasaid kami. Alam nyo ba, karamihan dito sa lugar namin kapag ka nagsasagraw, kapag ka sobrang madami talaga yung nakuha nila, yung iba doon hindi lang pang-imbak, yung iba binibenta na rin nila. Sabi nga ng kaibigan ko, meron nga daw siyang alam na nagsagraw at nung ibinenta nga raw, ang kinita ay 10,000. Kapag ka nagsagraw ka nga ng sibuyas, ang puhunan mo lang talaga dito ay yung pagod. Pero dapat bago ka magsagraw, magpaalam ka din muna sa may-ari. At pagkatapos nga ng mga 2 oras namin dyan na pagsasaid o pagsasagraw, ganito lahat karami yung nakuha namin. Halos mapuno namin tong 1 sako. Ang pagbunot din pala namin dito sa sibuyas ay sinama na namin pati yung kanyang dahon. Kasi pag uwi namin sa bahay, ang gagawin namin dito ay isasabit namin kasama yung dahon. At kahit nga rin dito sa ilalim ng puno na pinagpahingahan namin, ay marami pa kaming nakuha dyan ng mga sibuyas. Pero yung mga pinulot namin na yan ay mga reject na o pinagpilian na hindi nakukuhanin pa ng buyer. At pagka uwi nga namin sa bahay, binubuo ko na rin kaagad dito sa lamesa at tingnan nyo naman kung gaano pa kagaganda yung mga nasaid namin. Yung mga wala ng dahon at saka mga pangit na yung mga dahon, yun na yung mga sibuyas na gagamitin namin para ngayong buwan. Pero yung mga magaganda pa yung dahon, yun yung mga tinali namin at isasabit ko mamaya. Hindi na naman namin kailangan na bumili pa ng sibuyas, nakalibre na naman kami at siguro mga ilang buwan din namin to na gagamitin. 44 pesos daw pala ngayon ang kilo ng sibuyas kapag ka bibilihin mismo sa puno ng maramihan at hindi ko lang alam kung magkano ngayon ang bentahan sa palengke. At pagkatapos nga naming maitali lahat na mayroong pang magagandang dahon, pinunta ko na rin kaagad dito sa kubo at sinabit ko na nga dito sa may maliit na buho. Pang-imbak na rin pala namin to at ang isa pa nga sa kagandahan dito, habang natutuyo yung kanyang dahon ay mas lumalaki pa yung kanyang laman. See you na for today's video. Thank you for watching!